Detalye natin mga balita ng morning. O now nato naman balita mga pulisya ng aga. Hasahan nga balita naton. Armado nga lalaki arestado hasudan iton kalbayog nako. Ay, maisog. Oh. Armada mo talaga't mga pusilan ha kalbayog ano. Sige daw. Lost firearms. Pamatian natin itong detalye ng balita ay pinang itong report ni Miriam Timan. Miriam, Magic Morning. Go ahead please. Isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon sa Pulis Calbayog na may armadong lalaki sa barangay Agititan, Calbayog City kahapon ng umaga, Marso 12, 2024. Ayon sa kapulisan, agad naman pinuntahan ang nasabing lugar para i-verify ang nasabing ulat. Nakita ng mga responding pulis ang isang lalaki at mula sa kanilang kinatatayuan ay kitang-kita nila ang baril na nakasukbit. Agad na hinawakan ang suspek at nakuha sa kanya ang isang unit ng kalibre 45, dalawang magazine at 13 bala. Sa isinagawang body search, nakuha din sa suspek ang 4 na medium at 11 small heat sealed transparent sachet ng hinihinalang shabu, lighter at coin purse. Nasa humigit kumulang sa 3.48 grams at tinatayang nagkakahalagang 23,664 pesos. Nakilala ang suspek na si alias Boyong, nasa high value individual, 43 taong gulang at nakatira sa barangay Obrero, Calbayog City. Wala namang naipakitang dokumento ang suspek sa dala niyang armas. Samantala, napag-alaman ng kapulisan na siya rin ang taong subject ng search warrant para sa paglabag sa RA 9165 at RA 10591. Ang nasabing implementasyon ng search warrant sa Purok 3 Barangay Obrero ng nabanggit na syudad, nakarecover ng 2 pirasong large at 2 small heat sealed transparent sachet ng hinihinalang shabu. Tinatayang nasa humigit kumulang sa 11.80 na gramo at nagkakahalaga sa 80,240 pesos. Arestado din si alias Manny, nasa street level individual, fish vendor at residente ng Purok 3, Barangay Obrero, Calbayog City. Dinala ang mga suspek sa Calbayog CPS para sa dokumentasyon at tamang disposisyon at sasailalim sa medical at drug test examination. Mula dito sa Calbayog City para sa Ratsada Balita, ako si Miriam Timan, nag-uulat. Alas 6 sa una na po Pilipinas. Maraming salamat dyan sa report ni Miriam Timan.